Ang kabayaran ng katotohanan. Ayan. Ano ang kabayaran ng katotohanan? Sino nakakaalam? Ano ang kabayaran ng katotohanan? Parang alam nyo lang yung negative side. Ang kabayaran ng kamatayan ay? Very good. Ulitin ko. So, kala ko. Buwan si Jasper lang sumagot. Nalito kayo, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay? Yun. Sinabi ko pala kagad yung sagot eh. So, ang kabayaran ng katotohanan ay? Ayan. Sabi niyo lang, Jesus ulit. Pag hindi niyo sigurado. Buhay na walang hanggan. Or kalayaan. It's also true. So, ayan, pag titingnan pa natin. So, merong 4 na bagay dito na makikita natin. Yung mga tao, kung paano nila kinaharap ang katotohanan. Okay? Kung paano nila kinaharap ang katotohanan. Isa na rito yung mga apostol. Alam niyo ba yung naranasan dito ng mga apostol? Sinabi na to ng Panginoon sa kanila. Binigyan na sila ng warning ng Panginoon sa John chapter 15. Sige po, next slide. Sabi po dyan sa John chapter 15, kung inuusig nila ako, uusigin din nila kayo. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Kasama pa nila si Kristo. Hindi na kayo tatanggapin ng mga kapwa niyo Hudyo sa mga sambahan nila. Sa katunayan, darating ang panahon na ang sino mang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Hirap ng pagsubok nila, no? Papatay na sila, tapos yung mga pumatay pa sa kanila, hindi mapaparusahan. Ang tingin pa nila sa kanilang sarili, mga naglilingkod sila sa Diyos. Ba? Kung kayo yung apostol, susunod pa kayo? Mararanasan nyo rin ang naranasan ni Kristo? Tapos, hindi na kayo tanggap sa community, sa mga Hudyo. At darating yung panahon na mayroong pagbabanta, may parusa, at mayroong kamatayan. So may 4 na pwede tayong response sa katotohanan. Next slide po. Ayan, sabi ni Pastor, bilisan ko daw eh. Number 1, mayroong mga tao na patuloy na andyan ang pag-atake nila sa katotohanan. Okay, hanggang ngayon sa panahon natin, may umaatake sa katotohanan, may umaatake sa salita ng Diyos, may umaatake sa Diyos actually. Iba po. May mga tao naman na, yes, pagtitibayin nila ang katotohanan. Mabubuhay kami para sa katotohanan. Patuloy kaming mag-aaral ng mabuti. Patuloy namin gagalingan para makita ninyo na ang katotohanan ay pwede nating sandalan, matibay na sandigan. Okay? Sarap niya na. Number 3, sabi dyan, meron mga tao na iiwas sa katotohanan. Okay? Sana wala naman dito nun. Meron bang mga Christian na, Lord, gusto ko lang ito lang yung promise na to. Pero ito yung command mo, ayoko nito eh. Saka na lang to, Panginoon. Okay? Ito lang susundin ko, Panginoon. Pero ito, mahirap pa to ngayon, Lord. Saka na lang to. Meron bang ganon? Na umiiwas, na namimili lang kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Hindi po pwede yun. Pangunahan ko na kayo. Mamaya daanan natin yan. At yung pang-4, pagpapahayag ng katotohanan. Mayroong mga tao na hindi tatahimik, na hindi matatakot. Sabi doon sa kanta, no walls, no fear. Hindi matatakot na magpahayag, magpatuloy at mabuhay para sa katotohanan. Okay? So, dire-diretso na natin to. Yan yung 4 na magkakaibang tugon. Saan tayo dyan? Saan tayo magko-commit? Saan natin ilalagay ang ating buhay sa 4 na yan? Okay? Sana kahit alin doon sa 2, yung number 2 or number 4. Safe na safe kayo dyan. Okay? So, sige. Punta tayo sa number 1. Pag-atake sa katotohanan, makikita ulit natin yung mga Sanhedrin. Sila ulit. Sana hindi nyo na makalimutan para may mga Bible new words tayo na natutunan. Mga Sanhedrin. Okay, mula sa Acts chapter 5, verse 17 hanggang 28. Basahin ko na po ng tuloy-tuloy yung verses natin. Okay, sabi dyan sa verse 17, sabayan niyo po ako, kahit anong version. Okay po, so, sabi 17, labis na nainggit ang punong pari at ang mga kasama niyang membro
ng grupong Saduceo. So may mga Pariseo, tas grupo niya mga Saduceo, sila yung mga Sanhedrin sa Jerusalem. Kaya, dinakip nila ang mga apostol at ikinulong. Pero kinagabihan, binuksan ng anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan at pinalabas sila. Sinabi ng anghel sa kanila, pumunta kayo sa templo at turuan ninyo ang mga tao tungkol sa bagong buhay na ibinibigay ng Diyos. Sinunod nila ang sinabi ng anghel. Pagsikat ng araw, pumasok sila sa templo at nagturo sa mga tao. Ipinatawag ng punong pari at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pinuno ng mga Hudyo para magpulong sa ang buong korte ng mga Hudyo. May mga inutusan din silang pumunta sa bilangguan para kunin ang mga apostol at dalhin sa kanila. Pero, pagdating ng mga inutusan sa bilangguan, wala na roon ang mga apostol. Kaya bumalik sila sa korte ng mga Hudyo at sinabi, pagdating namin sa bilangguan, nakasusi pa ang mga pintuan at nakabantay doon ang mga gwardya. Pero nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito ng kapitan ng mga gwardya ng templo at ng punong pari, naguluhan sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari sa mga apostol. Nang bandang huli, may taong dumating at nagbalita. Ang mga taong ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Agad na pumunta sa templo ang kapitan ng mga gwardya at ng kanyang mga tauhan. At muling dinakip ang mga apostol pero hindi sila punersa dahil natakot sila na baka batuhin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga Hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, hindi ba't pinagbawala na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan niyo ang inyong ginawa. Kumalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem. At kami pa ang pinagbibintangan ninyong pumatay sa Kanya. So ito yung unang grupo ng mga tao na pilit na umaatake sa katotohanan. Pilit na binabaliktad at sinusubukang bulagin ang mga tao sa kanilang mga ginawa at sa mga nangyayari sa Jerusalem. Sabi nga dyan, buong Jerusalem ay nagkakagulo na. Sa kanilang perspective, sa kanilang paningin, pero sa paningin nila Peter, buong Jerusalem ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Saan nagsimula yung pagdinig sa korte? Ano sabi dyan sa unang mga verses? Labis na nainggit. Sabihin nyo nga, nainggit. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang maiinggit. Okay. Parang may pang-asar pa no? Pero yon, ang gusto natin sabihin, huwag nang mainggit. Okay? Kasi yung inggit nila dito, grabe hanggang sa mauwi na sa galit. Diba? Galit na galit ang mga pinuno ng bayan. Sila yung mga Sanhedrin na umaresto sa mga apostol. Ilang beses sila na-aresto? Pangatlong pagkakataon na ito. Okay? Yung una, yung lumpo na nakalakad. Pangatlo, yung nagkagulo na, tapos ikinulong na naman sila. Tapos nakalaya, tapos inaresto na naman ngayon. Talagang galit na galit sa kanilang ginagawa. Bakit ba sila kailangan arestuhan? Ano ba yung grounds nila? Ano ba yung kasalanan nila? Unang-una, pinagbawalan na sila. Gumawa ng bagong batas ang mga Sanhedrin. Ano yung batas na yun? Wag na kayong magsasalita patungkol kay Jesus. Pero narito pa na naman sila. Ang daming pumupunta from different bayan sa iba't ibang mga states. Nagpupunta sa Jerusalem para marinig ang patungkol kay Kristo. Pangalawa, binabaliwala na yung katuruan ng mga Saduceo. Yung mga Saduceo kasi, tinuturo nila, walang resurrection, walang muling pagkabuhay. Pero ito, lagi na lang sinisigaw na buhay magmuli ang Panginoon. Siya ang inyong pinuno at tagapagligtas.
Okay, talagang galit na galit sa Saduseo. Actually, kung yung Saduseo ang tatanungin mo, gusto na silang bitayin o ipako sa krus. Dahil sa kanilang kasalanan. Okay? Pangatlo, yun nga, inggit na inggit, talagang hindi na may tago yung kanilang galit. Bakit? Napakabilis dumami nung kanilang mga membro. Ilang taon na silang nagtuturo ng salita ng Panginoon. Ilang taon na sila. Ilang saling lahi na ng mga punong pari, ng mga Pariseyo na nagbabantay ng salita ng Diyos. Hindi pa nila naranasan ng ganong klaseng mga signs, mga wonders, yung mga tao na nagpupuri sa Diyos. Kaya inggit na inggit ang mga ito. Ito rin yung naranasan ni Paul. Okay, sa mga susunod na chapter, nung tinawag na ng Panginoon si Pablo at nakaharap rin niya ang mga Pariseyo, ganito rin ang mga pagsubok ng kanyang naranasan. Actually, sinimulan ng ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga sa inyo, sila din yung korte na humatol sa Panginoon na ipako siya sa krus. Naalala niyo po yun sa Matthew chapter 27 na andyan si Barabas. Andyan ang Panginoong Hesus. Sino ang gusto niyong palayain? Anong sabi ng mga Pariseyo? Si Barabas! Anong gusto niyong gawin ko? Kay Jesus. Ipako siya sa krus. Sabi nung Pilato, wala naman tong kasalanan. Sigawan yung mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Eh, naghugas na lang ng kamay yung gobernador. So, sila rin yung mga tao na yon na tumutugis ngayon sa mga apostol. Pero mapapansin mo dyan, yung mga apostol, pag hinuli na, anong ginagawa? Lumalaban ba sila? Hindi, may pagrespeto pa rin, may pakikipag-usap. Tapos, mamaya makikita pa natin dito yung gagawin sa kanila ng korte. Ibang klase, yung kung tayo yun. Babawi tayo, wala akong kasalanan, ginanyan nyo ako. Magpoprotesta kami, magrarally kami, lagot kayo. Lalaban kami sa gobyerno. Pero dito, ibang-iba ang makikita po natin. Nakita rin natin dyan kung paano sila iniligtas ng mga anghel. Okay? Tingnan mo ngayon katabi mo kung mukha ng anghel. Ang pungay na ng mata. Parang mamaya, nasa langit na yan. Kalahati na lang, ganun kanina, tapos ganun na ngayon. Mamaya, sa langit na yan. Anghel talaga yan. Marami pa pag-uusapan po natin ng mga anghel. Isa to sa chapter 5 na kung saan ginamit sila ng Panginoon para iligtas yung mga apostol. Nasa chapter 8 din sila, nasa chapter 10, nasa chapter 12, nasa chapter 23, nasa chapter 27 din sila. So, pag-aaralan pa natin ng marami ang tungkol sa mga anghel. So, stay tuned sa ating series. Mamaya, akala nyo maganda o gwapo ang anghel? Papakita ko sa iyo ang totoong itsura ng mga anghel. So, kaya huwag kayong matuwa pag sinabing you look like an angel to me. So, baka magulat kayo. So, pag-aralan pa natin yan patungkol sa mga anghel. Yung mga anghel ang ginamit ng Panginoon para makalaya. Na-imagine nyo ba yung pagkagulat ng mga gwardya? Okay? Yung pagkagulat ng mga gwardya kasi talagang matipuno, talagang sigurado ang kanilang mga kulungan. Pero paano nangyari yun? May mga gwardya, hindi natutulog yung mga gwardya, nakakandado yung mga pintuan. Paano sila nakalaya? Akala nila nasa loob yung mga apostol. Kaya manghang-mangha, sabi na, paano nangyari ang bagay na ito? Lalong-lalo siguro yung mga Pariseyo, yung mga Sanhedrin na nandito, talagang gulat na gulat nung wala man nila yung report na yun, nakakala nila nasa kulungan na, nakakala nila napigilan na nilang gumawa ng himala, pero dahil sa ginawa nila, nadagdagan pa yung mga himalang bagay na magbibigay ng papuri sa Panginoon. May dalawang grupo tayong makikita dyan. Yung grupo ng mga Sanhedrin. Next slide po, Ate AG. Yan, yung grupo ng Sanhedrin at yung grupo ng mga apostol. Ano yung pagkakaiba ng dalawang grupo sa ating pag-aaral na napapansin ninyo? Yung mga Sanhedrin, Pariseo at Saduseo yan. Yung mga apostol. Anong pagkakaiba ng grupo na yan? Ano po? Sagot kayo, sagot. Sa ating pag-aaral. Sige po. Huwag na muna ang Jesus, mamaya na lang yung Jesus, okay? Sa pandong, may pandong,
medyo royalty yung isa, parang nakakorona, no? Para pang bishop. Yung iba, parang tuwalya lang na pampunas ng pawis pag pinagpawisan na. Ano pa? Sa kanilang character, sa chapter 1 hanggang chapter 4, anong yun, educated mga Sanhedrin. May mga bachelors, masterals, at yung iba may doctorate degree pa. Okay, buong buhay nila na nag-aaral ng Biblia. Napakataas na kanilang pinag-aralan. Yung kabila, mga, ano sabi mo? Ordinaryong mga tao lang. Kaya galit na galit sila. Paano nakagawa ng mga himala yung mga ganyang klaseng tao? Wala nga diploma yan eh. Paano nila nagawa yun? Paano nila, kasi laki ng maligaya, nagpupuri sa Diyos. Paano nangyari yun? So, manghang-mangha talaga sila. Ano pa? Sa kwento ngayon, anong meron sa mga Sanhedrin? Anong emotional tension meron sila? Ano? Inggit na inggit, right? Bakit inggit na inggit? Ano naman kainggitan nila doon? Alam niyo, may mga Sanhedrin, maliban sa mataas yung educational attainment nila, mayayaman po yan. Si Peter nga namamalimos yung lumpo, wala siyang mabigay. Kahit saan ko sinabi niya, wala akong pera, I have no silver, and I have no gold. Diba? Wala akong pera, may bibigay sa'yo. Mayayaman ang mga Sanhedrin. Mayayaman sila. Fully supported sila ng mga Romans. Ano pa? Maliban sa kayamanan, may posisyon, diba? May posisyon sa government. Binigyan sila ng responsibility, patahimikin mo yun. Peace and order sa mga lahat ng mga Israelitas, lahat ng mga Hudyo. So meron silang posisyon, may kapangyarihan nga silang maghatol ng kamatayan eh. Biruin mo yung kapangyarihan na yun. Yung mga ordinaryong tao, wala yung posisyon sa government, wala yung posisyon sa community. Okay, yung dalawang naglalaban ngayon, ang Sanhedrin at ang mga apostol. Pero kitang-kita mo naman kung paano sinamahan ng kapangyarihan ng Diyos, kung paano ang banal na Espiritu nangunguna sa kanila, kung paano pinagtatagumpay ng Panginoon ang kanilang mga plano at kanilang mga lakad. Di ba po? Yung isa nabubuhay sa tradisyon. Huwag na kayong magsasalita. Hindi namin kikilalanin yung bago ninyong sinasabi niyan. Pero sabi nung binasa natin, may bagong ginagawa ang Panginoon. Sabi nung anghel, magpahayag ka sa templo kasi merong bagong bagay ang ginagawa ng Panginoon. Yung mga Sanhedrin, ayaw namin ng bago. Subok na to, Old Testament pa lang. Ito lang ang gagawin natin. Bawal ang bago. Yun yung mga pagkakaiba ngayon kung bakit nagkakaroon ng tension sa dalawang magkaibang grupo na yan. Ano po? So, mula sa kwento na yan, makikita po natin na ibang-ibang klase yung mga emotion dyan. Nandyan yung inggit, nandyan yung litong-lito, paano nangyari, paano nakalakad, paano gumaling, paano nakakita, paano nakarinig. Paano nangyari yun? Litong-lito itong mga Sanhedrin, kung paano at punong-puno rin ng takot. Pero makikita po natin dyan yung mga apostol na habang inaakusahan sila nang hindi sumunod sa batas, nang gumawa ng kaguluhan sa templo, meron nga po mga time, yung mga Sanhedrin, sa ibang version po ata, itong verse din na ito, ayaw nilang banggitin yung salita o yung pangalang Jesus. Kasi ang paniniwala nila, pag binanggit namin yung salitang Jesus, alam namin yung Jesus na yung pinako sa krus, rebelde yun. Ang tingin nila, pag sinabi nila, madudumihan yung kanilang mga labi. Ganun sila kabanal. Huwag magsasalita ng masamang salita. Madudumihan ang aming labi. May ganun pa ang mga Sanhedrin. Kaya yung galit nila, lalo lang nagpatunay na tama ang ginagawa ng mga apostol. Lalo nagpatunay kung paano napakabilis dumami ang mga sumasamba sa Panginoon. Ayaw nilang tanggapin kasi pag tinanggap na nila, ay parang tinatanggap na rin nila na pinatay nila ang isang taong walang kasalanan. Okay? Delikado ang kanilang posisyon. Matatanggal sila sa kanilang posisyon. Mawawala yung suporta ng Romano sa kanila. Mawawala yung kapangyarihan, mawawala rin yung kayamanan nila. Okay? So ayaw nila tanggapin yun. Isa pa, ayaw nila tanggapin na pinatay namin ang anak ng Diyos. Kaya nga namin pinatay siya kasi sinasabi niya anak siya ng Diyos eh. So, hindi nila talaga tatanggapin. Kaya habang tumatagal, mapapansin nyo rito, yung mga apostol na ang nagmumukhang judge,
ang nagmumukha ng hukom. At yung mga Sanhedrin, yung Pariseo at mga Saduceo, sila na yung parang mga hinahatulan sa korte. Okay? Yan yung una. Mga tao na patuloy na ayaw tumanggap ng katotohanan, at the same time, inaatake nila ang salita ng Diyos. Okay? May mga ganyang tao. Marami yan sa ating panahon hanggang sa ating mga kapanahunan. Sana patuloy tayong spare ng Panginoon sa kanilang mga kasinungalingan. Okay? Ayaw nila tanggapin. Bakit? Kasi meron silang posisyon, meron silang pinapangarap na buhay, satisfied sila sa buhay nila. Gustong-gusto nila yun at ayaw nila mawala. Okay? So number 2, bilisan ko lang. Para may oras ako sa ibang number. Nakita natin dyan yung pagpapatibay ng katotohanan. May mga grupo naman na patuloy na pinagpapatibay. Patuloy na idinedefend. Patuloy na ipinapakita na ito ang katotohanan. So ito yung mga apostol. Okay? Basahin ko ulit sa verse 29 hanggang 32. Samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Pinatay ninyo si Jesus sa pamamagitan ng pangako o pagpako sa kanya sa krus, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas. Para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Nagpapatunay kami na ang lahat ng ito ay totoo at ganun din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang galing nung pagpipreach dito nila Peter, ng mga apostol, napaka-consistent. Talagang ang banal na Espiritu ang nangungunahan para sa kanila. At saka kung paano niya pre-preach yung gospel, hindi niya kinokondemn yung mga Pariseo lang. Kayo ang may mga makasalanan. Kayo ang mga ulupong. Kayo ang hindi ganun eh. Ang galing ng kanyang pagsasalita, sabi niya, para tayo, kasama siya, ay magkaroon ng pagkakataon na makahingi ng tawad sa Diyos. Para tayo bilang isang bayan, kasama lagi siya kapag pre-preach niya yung gospel. Ang galing po, wala sana dapat ikaingit ang mga ito. Kasi una kanina, as we identify yung differences nila, wala silang dapat ikaingit sa totoo lang. Tapos itong mga apostol, hindi rin nagmamayabang. Naalala niyo yun? Hindi ako nagpagaling yan, ang Panginoon. Hindi ako may gawa niyan. Hindi po mga lasing yan. Binigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanila, hindi po kami. At ngayon sinasabi niya, tayo kasi ay nagkasala sa Diyos. Wala dapat silang ikainggit. Pero patuloy na pinagtitibay ng mga apostol, sabi ko nga sa inyo, parang sila na yung nasa judgment. Sila yung mga judges. Pinapakita niya yung mga kasalanan ninyo, yung mga ginawa ninyo, at ang kasalanan ng bayang ito. Kasalanan natin bilang Hudyo. Talagang all out ang ating apostol. All out ang kanyang buhay para sa Panginoon. Parang sinasabi niya na dito, kasi alam niya na ang pwedeng mangyari sa kanya Ito rin yung mga taong pumatay sa Panginoong Hesus. Kaya alam niya yung pwedeng mangyari sa kanya. Parang sinasabi niya, kahit sinasabi niya yung katotohanan sa kanila, sinasabi niya na sa kanyang puso, Panginoon, basta susunod kami, ikaw na ang bahala sa amin. Amen po ba? Kaya natin ipanalangin, Panginoon, susunod ako, basta ikaw na bahala sa akin. Masarap po na panalangin po yun. Basta pinangahawakan mo yung katotohanan ng Panginoon, basta alam mo yung salita ng Diyos, at sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, susunod ako dito, O Diyos. Ikaw na po ang bahala sa akin. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Alam niyo po, tandaan po natin, hindi po kayo pwedeng mamili or hindi po kayo pwedeng sumunod sa dalawang master o dalawang pinuno. Sinasabi ng mga apostol dito, si Jesus ang ating pinuno at tagapagligtas. Yung tagapagligtas medyo natural na sa kanila yan, medyo normal na sa kanila yan. Kahit sino kasi, yung mga Israelita, mga Hudyo, kahit sino tinatawag nilang tagapagligtas. Okay, sa kanilang panahon,
Parang uso yan sa kanilang panahon. Kapag mayroong isang doktor na nakapagpagamot ng anak, sasabihin ng magulang, siya po ang tagapagligtas ng aking anak. Okay? Ganun ka, simple lang tagapagligtas doon eh. Kapag nailigtas mo ang isang kaibigan sa isang, halimbawa, tatawid, tapos sinila mo siya kasi ikaw ang aking tagapagligtas. Ganun lang kasimple. Or sa isang digmaan, nanalo yung hari nyo, siya ang aming tagapagligtas. Ganun lang. Pero yung pinuno, sinasabi sa atin dito ni Peter na hindi pwedeng dalawang pinuno mo. Mamili ka lang talaga kung kanino ka susunod. Hindi pwedeng every Sunday, mabait ka, every Monday to Saturday, ano bang term? Magulang ka. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng mukhang banal, tapos mabangis. Hindi pwedeng ganon. Gumagalang, pagdating dito, walang respeto. Sabi ni Peter, mamili lang kayo kung sino ang susundin ninyo. Kasi sa mga statement ni Peter, basta ako susunod sa Panginoon, kahit anong mangyari sa harapan ng mga korteng ito, sa mga grupo ng mga Sanhedrin, sa grupo ng Pariseo at Saduseo, ano man ang mangyari sa akin, Lord, ikaw na bahala. Basta I will stand on the truth. Tatayo ko sa katotohanan at hindi ako magsisinungaling sa kanilang harap. Kahit kapalit ito, Panginoon, ay buhay ko. Amen po ba? Ngayon, sino ang sinusunod natin? Kasi kung nag-compromise lang dito yung mga apostol, hindi sila bubugbugin. Hindi sila ikukulong. Hindi sila dadakpin. At hindi sila pagtatangkaang patayin. Kung nag-compromise lang sana sila. Kung ganon, minsan mabait. Minsan yung gulumulugar ba? Yung politician move ba? Yung kayang makibagay ba? Yung kayang sumuot ng maskara? Yung pwede maging hipokrito? Na mukhang okay pero hindi. Kung ganon lang sila, hindi na sila mararanasan yung mga pagsubok na nararanasan nila ngayon. Pero because they stand on the truth, pinagpaala naman sila ng Panginoon ng katatagan, ng tapang, at ng pananampalataya. Hindi nagbago ang kanilang mensahe. Sabi niya, nagkasala tayo, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoong Hesus. Lagi silang binibigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad sa Diyos. Magbago kayo, huwag kayong umisip na pumatay, magalit o mainggit. Magbago tayo. Lagi niyang inaalok ng kaligtasan, pagbabago, as He proclaim yung gospel. Yung mabuting balita, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ginagawa ng Panginoon ng bagong bagay, nagliligtas ang Panginoon ngayon. At si Jesus ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos Ama. Napakahalaga po ng statement na yan na si Jesus ay nasa kanan ng Diyos Ama. Tandaan niyo po lagi yan. Nasaan ang Panginoon? Ang Panginoon ay nasa kanan ng Diyos Ama. Na kung saan ang kanan ng Diyos ay a position of power, position of glory, position of authority. At siya ang pinuno at tagapagligtas. Yun ang ating Panginoong Jesus. Inuulit-ulit yan dito sa Acts. Makikita po natin yan. Sa Psalms, sa Matthew, sa Mark, sa Acts, sa Romans, sa Ephesians, sa Colossians, sa Hebrews, sa 1 Peter, at sa chapter 9, pag-aaralan po natin yan, yung buhay ni Stephen. Sino nakakilala kay Stephen? Yung ibang klase yung kanyang ministeryo sa Panginoon, ibang klase ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Nainggit na naman ng mga Pariseo. Andun si Pablo noon, kaya siya ay natulang mamatay sa pamamagitan ng pagbato. At doon sa puntong yung tumingala siya, nakita niya sa langit, si Jesus nakatayo sa kanan ng Diyos Ama. Pag-aaralan po natin yun. So napakagandang kwento po niyan ni Stephen. Sabi sa verse 31 dyan, itinaas ng Diyos si Jesus at naroon siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas. Dadalhin niya tayo sa bagong karanasan kung siya ang iyong susundin. May bagong kwento ng buhay ng paglilingkod. May bagong bagay ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. Etong mga Pariseo, Saduseo, ayaw na nila ng pagbabago. Nakatali na sila sa lumang buhay. Ang gusto na lang nila ingatan yung nakagawian.
ng kanilang katayuan, yung buhay nila ngayon. Satisfied na sila doon. Ano po, kayo po ba satisfied na kayo sa buhay po ninyo? Okay na kayo dyan? Ano? Tama na po ba tayo dyan? Na-excite na ba kayo sa buhay Kristiyano sa ganito na lang? Okay na po ba tayo dyan? Sagot po kayo. O nais nyo pang maranasan ng masigit pa ang Panginoon. Sabi niya, yung susunod sa Panginoon bilang pinuno, siya yung leader. We follow the leader, you will experience new things. Ay sabi ni Peter, may bagong bagay ang inagawa ang Panginoon. Ito mga Saduceo, ayaw nila. Okay na yan, tama na yan. Basta nagsisimba ako every Sunday. Minsan umaten ako sa prayer meeting. Okay na yan, wala nang bago. Okay? Gusto ko yung quotation na sinabi ni Warren Wiersbe. Okay? Gusto ko po to. Every time na pinag-aaralan ko ang series, yung isa sa libro ni Warren Wiersbe ang gusto kong pag-aralan. Sabi niya, the Christian life is not a parking lot. It is a launching pad. Amen po ba? Yung buhay ng Kristiyano, hindi raw parking lot yan. Ako sa pag nakarating ka na doon, okay na yon. Nakistop ka na lang ron, stagnant, wala nang paglago, wala nang buhay. Okay na ba sa inyo yung ganong buhay, Kristiyano? Pero, ma-excite ba kayo kapag sinabing it is a launching pad? Yung araw na tinanggap mo ang Panginoon na born again ka, nagkaroon ka ng magandang relasyon kay Kristo. Sabi ni Warren Wiersbe, launching pad yan to something greater. May bagong bagay na mararanasan kasama ang Panginoon. Bakit wala nang bagong bagay na naranasan? Kasi nagko-conform tayo sa mundo. Ay, magbo-boyfriend na ako kasi lahat naman may boyfriend. Mag-girlfriend na ako. Ngayon, ang ina-idolize ng tao, ina-idolize ng mga kabataan ngayon, pagandahan. Lahat ngayon maganda na sa social media, sa totoo lang. Ano? Nasubukan mo na ba yung photo lab? Lahat magaganda na. Nako, punong-puno na ng sinungalingan. Magkakaalaman na lang pag nakita tayo ng personal. Pero, biruin mo yon. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto nila, maganda sa paningin ng iba. Pero sa paningin ng Diyos, yung mga lalaki bidang-bida, yabang na yabang sa sarili kapag naka-take ones. Kapag nakatikim na, kapag naibahay na, yung kanyang girlfriend, kala mo kung sino. Yun ang Diyos-Diyosan ngayon. Yung iba pang magandang trabaho, naipatayo ang gusto nilang ipatayo, nabili ang gusto nilang mabili, sila yung sikat. Pero bilang Kristiyano, ano yung pwede nating maranasang bago? Ano yung launching pad? Warren Wiersbe. Saan kami dadali ng Panginoon? Saan yung bagay na ipararanas niya sa amin? Bakit kami kakaiba? Bakit kami naglalakbay lang sa mundong ito? Ano ipaparanas niyo po sa amin, Panginoon? Bakit kami humingi ng karunungan? Paano kami magbibigay ng kapurihan sa inyo, O Diyos? Bihira na ngayon yung mga kapagtapos tas walang girlfriend, walang boyfriend. Ano po? Ang ganda sana nung kwento nung anong tawag yun? No boyfriend since birth. Ano ba yung, ano yung abbreviation? Ano yun? Ha? NBSB. Okay, ang gandang kwento nun. Ako, sisigaw ako yung mga halimbawa, nag-umattend ka ng #3M, tapos ipagmamalaki mo sa mga tao. NBSB. Bakit? Hindi dahil magaling ako, dahil mabuti ang Panginoon. Nako! Ibang klaseng impact nun sa mga anak mo. Ibang klaseng impact nun sa magiging asawa mo. Ibang klaseng impact nun sa mga susunod na henerasyon na ginawa ng nanay ko, na ginawa ng tatay ko. Nagbigay ng papuri sa Panginoon. Ano pa yung klase ng adventure na gusto mo? Kasi gusto ka ng Panginoon, dalhin ka sa panibagong journey na kung saan iba sa pinupuri ng mundong ito. Sa pinaparangalan ng mundong ito. So we pray na, Lord, maunawaan naming mabuto, bigyan niyo po kami ng bagong pangarapin na nakikita po namin kung ano yung nakikita nila Pedro, nila Juan, ng mga apostol, Panginoon.
Lord, kung paano sila ganun, katatag sa kanilang paninindigan, hindi sila double life, hindi sila mga hipokrito. Kapag sumunod sila sa Panginoon, susunod sila sa Panginoon. Baka naman hanggang ngayon, di pa alam ng kapitbahay mo na Christian ka, o born again ka, o ng katrabaho, o ng kaklase, o ng ka-business transaction mo. Kaya sana, patuloy natin ipanalangin, Lord, alam ko yung bagong buhay, meron at merong mga bagong bagay ka na ipapagawa. Yesterday, sabi nga ni Kuya Jasper kanina, nangyari dito yung You Can Tell It seminar training po. Invited po ang lahat, pero ang daming pagkain natira. Ginawa na lang ng mga umatentik, 3 order na lang. Siomai, egg rice. Nabusog ba kayo? Nag-practice pa ata, may pagkain pa. So, dami kasi hindi umaten, sayang. Pero, yun yung mga tao na, Lord, nangangarap mag-mature. Lord, padala nyo kami. Yung kinanta natin kanina, iyak ako doon talaga. Lord, ipadala nyo kami, Panginoon. I will go beyond the mountains. So, paano natin gagawin yun kung hindi na tayo mag-train, hindi tayo magmamature, hindi tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, hindi tayo hingi ng tulong sa Diyos na Panginoon? Babasahin ko po yung chapter 6 para ready po ako next Sunday. Gusto ko, Panginoon, ngayon pa lang ipaunawa nyo na po sa akin. Tapos si Pastor James, karagdagan na lang kasi kinausap mo na ako, Panginoon. Sarap po nun. Siya naman po talaga yung tutulong sa atin para patuloy na tumatag ang ating pananampalataya. Sa ating pagsunod sa Kanya, doon tayo magmamature sa mga bagong karanasan ng buhay, sa trabaho man, sa ministry man, sa school man. Kaya yung panawagan nila Peter dito, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Alam niyo po yung paghingi ng tawad, hindi po yan request. Pag sinasabi ni Peter, pag sinasabi ng Panginoon, repent and believe. Hindi po yan request na, baka gusto mo naman humingi ng tawad sa Diyos. Baka naman gusto mong, hindi po, command po yan ng Panginoon. Tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Kaya yung mga apostol talagang, Lord, all out kami sa iyo. Talagang lahat, ang buhay namin ay para sa iyo. Yung mga Sanhedrin, marami pa silang sikreto, marami pa silang iniingatan sa mundong ito. Pero yung mga apostol, Lord, all in, ang buhay namin, Panginoon, para sa iyong buong buo. Lahat na ito, O Diyos, para sa iyo. Ano pa yung katatakutan nila kung nabubuhay naman ang kanilang tagapalik? Number 3 na po ba tayo? Ayan, number 3 na. That's good. So, sige. Sabi dyan, may mga tao naman na patuloy na mag-iwas. Okay? Kinakausap na ng Panginoon, ayaw pa rin. Inililigtas na ng Panginoon, ayaw pa din. Ang tigas pa rin ng ulo. Sinusunod pa rin yung gusto nila. Yan yung mga taong yan. Pag-iwas sa katotohanan. May isang pariseo dyan na makikilala po natin. Sa verse 33 to verse 39. Okay, basahin po natin. Verse 33 hanggang verse 39. Okay? Nang marinig ito ng mga membro ng korte, diba nagsalita na si Peter sa ating number 2? Nang marinig ito ng mga membro ng korte, galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol. Yan ang mga Sanhedrin. No? Sila yung mga, sabi nga natin, matataas ang pinag-aralan sa Biblia, pero kung may mga baril siguro, patay ka agad eh. Ibang klase. Gusto nilang patayin ang mga apostol. Pero tumayo ang kanilang kasamang si Gamaliel. Isa siyang pariseo at tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng lahat. Nag-utos siya na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, mga kababayan kong Israelita, makinig kayo, isipin ninyong mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong yan. At baka magkamali kayo. Sapagkat noong araw, ay may taong pangalan ay Judas na nagmalaki na parang kung sino. At may 400 siyang tagasunod. Pero nang bandang huli, pinatay siya. At ang kanyang mga tagasunod ay nagkawatak-watak.
at naglaho lang ang grupong iyon. Pagkatapos ng panahon ng sensus, si Judas. Ibang Judas po ito. Yung Judas kasi, sikat na sikat po itong pangalan sa panahon nila. Ano po? Si Judas naman, ng taga Galilea, ang nakapagpatipon ng mga tagasunod, pero pinatay din siya at nagkawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. Kaya itong masasabi ko sa inyo, pabayaan na lang natin yan. Yung mga taong yan. At huwag silang pansinin. Sapagkat kung ang mga ginagawa nila, tinuturo nila, ay galing lang sa tao, mawawala rin yan. Pero kung galing yan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang yan, baka lumabas pa na ang Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya, sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. Okay? So, ang ganda sana nung kanyang, alam mo, meron sanang conviction, may konti na sanang pag-agam-agam, may konti na sana siyang tama, malapit na sana siyang sa kaligtasan, pero hindi pa niya grinab yung pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa kanya. Gusto siyang iligtas, pero sayang eh. So, si Gamaliel, sabi niya, ginagalang ng lahat, napapasunod niya yung mga Saduceo. Okay? Alam mo ba itong pariseyong ito? Yan din yung pariseo na nag-train kay Paul. Ang pangalan po niya ay Gamaliel. Yan din nag-train kay Pablo bilang isang pariseo. Magaling nga yan. Okay? Kaya lang lumayo dyan si Paul. Alala ko yung kwento ng professor namin. Kaya lumayo sa kanya si Paul ay kasi nagre-request siya ng napakaraming libro sa kanyang guro, si Gamaliel, hindi ibinigay ng kanyang guro. Kaya makikita mo yung karakter ni Paul ay talagang wide reader, lahat gusto niyang basahin, gusto niyang matutunan. Talagang uhaw na uhaw sa karunungan. Yun si Paul bilang pariseo. At nung dating pariseo siya, ginamit din siya ng grupo na yan para ipapatay nga si Stephen. Okay, makikita po natin yan. Okay. Kaya itong si Gamaliel, mukhang okay naman yung kanyang ginawa, parang tama, pero sa totoo lang mali. Naligtas yung mga apostol, pansamantala, okay? Nawala ng kahit konti yung matinding galit, yung gusto nang patayin. Medyo humupa ng konti, medyo okay naman. Pero tingnan natin mabuti yung kanyang sinabi bakit mali. Una, inihahalin tulad niya ang ating Panginoong Hesus sa dalawang rebelde. Okay? Si Judas, bababa na nga ulit ako. Kasi pag bababa ako, gumigising kayo eh. Si Judas at si Judas, mga rebelde po yun. Sila yung mga grupo na mga zealous, mga Jew, na kung saan gusto nilang kalabanin ang mga Romans. Gusto nilang patalsikin, gusto nilang maging malaya ang mga Israelita. Ito, gising kayo. Pag doon, kayo So, hindi pwede. Naihalin tulad ang ating Panginoong Hesus. Ibang-iba sa tinuro ni Judas, tsaka ni Judas, kung anong tinuro ng Panginoong Hesus, kung paano nabuhay ang Panginoong Hesus, kung paano nabuhay muli mula sa mga patay. Etong dalawa na namatay, hindi na ito nabuhay magmuli. Pangalawa, bakit mali si Gamaliel? Kasi parang sinasabi niya, pabayaan nyo na yan, huwag nyo nang pansinin. History repeats itself. Parang ganun sinasabi niya, di ba? Nangyari na yan noon. Mangyayari, sigurado ako mangyayari ulit yan ngayon. Nagkawatak-watak nung matay din ang kanilang leader. Napatay na nga ang Panginoong Hesus. Magkakawatak-watak nila. Let's just wait and see. Okay? Yun ang sinasabi niya. History repeats itself. Mali po yun. Bakit? Sa Kristiyano, isang beses lang sa kasaysayan na kung saan ang isang Diyos ay bumaba sa lupa para ialay ang kanyang buhay, namatay at nabuhay magmuli. Ibang-iba po yan sa ating Panginoong Hesus. Sa pagtuturo, sa buhay, at sa misyona. Ibang-iba ang plano ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng mukhang tama lang yung kanyang mga sinasabi, pero mali pa rin. Yung pangatlo ay medyo sayang sa akin habang binabasa ko to. Sayang kasi inililigtas na talaga siya ng Panginoon. Tama yung sabi niya, kung galing yan sa Diyos,
magtatagumpay yan. Okay na sana yun. Pero hindi naman siya naniwala. Si Gamaliel ay isang Pariseo, ginagalang ng konseho. Mataas ang kanyang posisyon, panunungkulan. Okay, ginagalang ng Saduseo, kahit yung mga Saduseo, kalaban ng Pariseo, ginagalang siya. Sayang yung pagkakataon, nililigtas na sana siya ng Panginoon. Sayang niya, napakalapit niya na sa kaligtasan. Bakit? Yun yung Supreme Court eh. Sana ginamit na lang niya yung intuition niya yun, yung parang guilt feeling na yun na, kung tama yan, baka Diyos pang kinakalabat natin. Di sana, nag-imbestiga na lang siya. Pinuntahan niya yung kulungan. Paano nangyari yun? Nagbantay ba talaga kayo? Nakakulong? So nakalabas. So miracle yan. Inimbistahan sana nagay mga witnesses. Talaga, nakalakad ka? Totoo ba? 40 years kang hindi nakakalakad? Lumpo ka ba talaga? Bulag ka ba talaga? Talaga nakarinig ka? Inimbistahan talaga nila. Bakit? Kasi hawak na nila yung mga propesiya. Kabisado nila yung Old Testament eh. Nakita sana nila. Bakit di nila ginawa? Kaya tingin ng mga Sanhedrin sa kanya matalino, pero sa totoo lang mangmang ang Gamaliel na yan. Okay sana eh. Napakalapit niya na sa kaligtasan. Pero ano nangyari? Sabi lang niya, sige, antayin lang natin. Hindi ko lang kung anong inaantay nila na paano nila sasabihin na successful yung mga apostol. Ano bang inaantay itong mga to? Ano bang klaseng testimony? Ano bang klaseng ebidensya? Ano bang klaseng mga pangyayari ang kailangan inaantay para silang maniwala? Paulit-ulit si Peter pumupunta sa kanila. Ang Panginoong Jesus na pinatay ninyo, nabuhay magmuli. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. Lagi na lang naririnig. At ayaw nilang maniwala. Patuloy ang kanilang pag-iwas sa kanilang mga sariling kagustuhan na lang. Sariling mga pinaniniwalaan na lang. Yun na yung gusto nila. Bakit? Doon sila masaya eh. Doon sila okay. Doon sila komportable. Huwag niyo pong i-equate. Wala tuloy yung antok ko, pag akit baba. Minsan kasi pag nagpipreach ako na yung nakakatulog dyan eh. Para fair naman, kala nyo naiwan ko yung panyo ko. Okay. Huwag niyo pong i-equate na kapag successful ang buhay, nabubuhay yan sa katotohanan. Okay? Huwag niyo pong i-equate na ganun. Successful. Magaling yan. Faithful yan. Siguro tama siya. Kasi successful. Huwag niyo pong gagawin yan. Okay? So, hindi laging tama kasi yon. Okay lang po ba? Hindi ko naman sinasabing huwag na kayo maging successful or umunlad ang buhay. Hindi naman ganon. Pero huwag laging ganon. Kasi bakit? Tingnan nyo sa mundo natin ngayon. Sino yung mas maraming mayaman? Yung grupo na naglilingkod sa Diyos o yung grupo na walang Diyos? Right? Successful sila. Mga negosyante, maraming makapangyarihan. Meron na ngang Senyora Aguila alam nyo ba yon? Kanina sa Bagong Silang. Meron na, sabi niya, pag hindi ka bumili nito, tatanggalin ko kaligtasan mo. Ano yung binibenta ng babae doon? Parang lip tint ata yun. Biruan lang namin yun. So, maraming ganun eh. Sino yung mga makapangyarihan? Sino yung mas maraming makapangyarihan? Diba? Sino yung, tingnan mo, sa mga sinusundan nyo ng artista, ilan yung talagang Kristiyano sa kanila? Totoong Kristiyano. Right? Sino yung mas maraming sikat? Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. So, hindi laging porket successful ay sumusunod na sa Diyos. Huwag niyong isipin lagi na gano'n. Okay po ba? Okay, gano'n din ang konseho na ito. Kahit sa panahon natin ngayon, minsan, nakala nila sila yung successful, sila yung tama, kahit yung mga kultong relihiyon ngayon. Diba? Nasa kanila yung resources, nasa kanila yung kayamanan, nasa kanila yung pera. Pero, it doesn't mean na pag successful ang isang relihiyon, it doesn't mean na successful ang isang church ay lumalakad na sa katotohanan. Amen po ba? Balikan ko na lang ulit si Senyor Aguila. Diba? 5,000. 2019, nagsimula yung church. Ngayon, 5,000 na. Lord, kami nagsimula 2008.
Pwede ba dapat 15,000 na kami? Diba? Parang, anyway, gusto ko lang bigyang diin yung bagay na iyon. Ito yung pinapakita ng teksto na ito sa atin patungkol kay Gamaliel. Ang mundong ito, habang ang Diablo na si Satanas ang nangungunahan, lahat ay i-feed niya ng kanilang sinful desire. Kaya naman ang puso ng tao talagang hindi na nasapatan ng kahit anong pera. Alam mo yun, parang okay na yung buhay pero hindi pa sapat. Parang okay na yung buhay niya, hindi pa sapat. Marami pang kulang, marami pang hinahanap, hindi pa sapat. Kaya gagawin niyang lahat ng bagay, nakawin ang lahat ng bagay. Masapatan lang, pero kahit anong gawin niya, ang puso na yan ay butas sa lahat ng kasapatan ng mundong ito. Yun ang gagawin ni Satan. Kulang pa, dagdagan mo pa, agawin mo pa, nakawin mo pa, kunin mo pa, dayain mo pa. Lahat ipapagawa niya sa iyo kasi hindi masasapatan ng puso na yan. Nakala natin pwede na, nakala natin okay na. Nakala natin walang nakakapansin, nakakita. Baka naman makalusot. Okay naman kasi ang dami namang gumagawa. Kapatid, doon ka sa bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Huwag ka doon sa ginagawa ng mundo ngayon. Meron pa nga meme na uso, medyo late na to. Sino yung nagsasabi, sino yung nag-post sa inyo? May nag-post sa inyo eh. Gulatin mo sila. Meme challenge. Alala niyo yun? Sino nakakaintindi nun? Gulatin mo sila. Okay? Sino nakabasa nun? Actually, ikunento sa akin ni Pastora, sino nakabasa nun? Gulatin mo sila. Naintindihan niyo yun? Right? Kasi hindi ko na ikikwento kung hindi nyo naintindihan eh. Gulatin. Ano ba yan? Ba't ayaw nyo na? Hindi ko alam kung gising kayo to, pero nakatitig sa akin eh. Oo ba? Ano yun? Para hindi malatang tulog? Ano yun? Yung gulatin mo sila. Yung parang ang challenge na yun, yes, ang ganda sana, pag sumikapan mo, galingan mo, maging successful ka sa buhay, tapos balang araw ipakita mo. Yung may iba kasi rin nakasamang meme, may bago ng kotse, may bago ng sakyan, nakarating na sa ganitong bansa, nakarating na sa ganito, nakabili ng ganito, nakakain sa ganito, ganito na yung trabaho, ganito na yung posisyon. Diba? Gulatin mo sila balang araw, parang ganun, right? Yung meme. So, okay sana, parang nag-uudyok sana ng pagsisikap, pero sa totoo lang, yung puso ay pinapaupo sa paghihigante, sa inggit, at sa pagyayabang. Right? Di ba? Ano ba? Ako ba yung masama rito? Ulitin ko, hindi ko po sinasabing huwag kayong maging successful. Huwag na huwag nyo titingnan yon. Pero, huwag nyong sasakyan yung prinsipyo na yon. Gulatin mo sila. So, bakit? So, yung drive mo ngayon, yung driving force mo yun, kaya ginagawa mo lahat to, kaya tinitis mo lahat to, kaya nagtitipid ka, kaya talagang ginagawa mong lahat kasi gusto mo siyang magulat barang araw. Yung mga tao nagsabi sa iyo na ganito ka lang, wala kang mararating, hindi mo magagawa yan, wala kang pangutunguhan, wala kang pangarap, walang tatanggap sa iyo. Kaya sabi nila, gulatin mo sila. Mukhang okay eh. Pero tingnan mo sa huli. Ano yung mga picture na nakatag, nakasama doon? Yun naman eh. Pagre-rebelde. Paghigante. Asan ka na ngayon? Ako ito na ganito. Dati ginaganyan-ganyan mo lang. Nasaan ka na ngayon? Diba? Yun naman talaga yung gustong mangyari nun eh. Pero bilang Kristiyano, yun ba talaga yung magiging drive natin? Kung gusto nyo po yun, tanongin nyo yung sarili nyo. Sila ba talaga yung mahalagang tao sa buhay mo? Kung bakit nabubuhay ka araw-araw para sa kanila? And hoping na isang araw, mag-sorry sila sa'yo? Yun ba ang gusto mo? O sabihin nila sa'yo, kaya mo pala? O sabihin nila sa'yo na, okay ka pala? Nagkakamali ako? Yun ba yung gusto talagang mangyari sa buhay? Doon ka pa talaga nakatingin? Yun pa talaga yung mahalaga para sa'yo? Sabi ko sa iyo, ang tao hindi masasapatan eh. Kaya kung gugulatin mo lang sila sa bandang huli, ikaw rin ang magugulat. Bakit? Kasi naghanda rin sila ng pangbuelta nila. O di nagpayabangan lang kayo. Saan kayo mauuwi nun?
Tama po ba? Hindi yun ang driving force natin bilang Christian kung bakit tayo nabubuhay. Bakit natin ginagawang lahat ng ito? Bakit tayo naglilingkod? Bakit gusto natin magaling sa eskwelahan? Magaling sa trabaho? Bakit gusto natin ma-promote? Bakit gusto natin mas maraming marating? Bakit gusto natin mas maraming makilalang mga tao? Bakit gusto natin na makita tayo ng tao? Bakit? Yun ba? Para sabihin lang to sa mga taong yun na may narating tayo? Wala naman tayong may pagmamalaki sa totoo lang. Kahit masayo ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi mo may pagmamalaki yan. Sabihin ko sa inyo, isang bagay lang ang kagulat-gulat sa mundong ito. Wala nang kagulat-gulat sa mundong ito. Everything under the sun, ordinary lang. Ang isang bagay lang na nakakagulat dito, kung paano mo ikikwento sa kanila, kung paano ka kinawaan ng Diyos, kung paano ang isang Diyos na matay sa krus para sa buhay mo, kung paano ka nililigtas ng Panginoon, kung paano ka ginagabayan, binibigyan ng karunungan, pinagpapalang mga gawa, paano ka sinasamahan, paano ka pinapagaling, paano ka pinabago ang puso mo, paano pinaglalapit yung pamilya, paano nililigtas, paano nawawala yung masamang bagay sa puso mo. Yun ang mga bagay na nakakagulat sa mundo. Mga bagay na ginawa ni Kristo Jesus para sa iyo. Yun lang, wala nang iba. Yun lang ang pwede mong ipagmalaki. Kahit kanino. Lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo. Yun lang ang nakakagulat. Yung Creator, mamamatay para sa kanyang creation. Wala nang mas gugulat pa ron. Kung maghahanap ka ng panggulat, yun ang sabihin mo, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Alam mo, laki ng kasalanan natin sa Diyos. Alam mo, narin ang Panginoon na nag-aalay, patuloy na nagpapaalala, at inaalay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Bakit tayo magpapayabangan? Alam mo yung mga ganyang klase, patuloy lang nasisirain ang mag-asawa, ang magkakapatid, ang magkakamag-anak, ang magkakasama sa simbahan, ang magkakaibigan. Imbis na re-reconcile mo sila, pagbabatiin mo sila, lalo pa sila magpapayabangan. Hanggang sa magkagulatan na lang, gulatan lang, parang silang na-stroke. Sayang, hindi naligtas. Okay pa po ba tayo dyan? So sige, tuloy po tayo. Dito si Gamaliel. Sayang, napakalapit na niya sa kaligtasan. Pero ang kanyang, yung statement niya, huwag na kayo mag-alala, mamamatay, mawawala din ang mga yan. Kaya tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, make sure na kilala mo kung sino ang pinuno mo at kung sino susundan mo. Mamili ka na ngayon, hindi pwede kasing sa gitna eh. Hindi pwedeng sa gitna, sinabi ng Panginoon yan, let your yes be yes and let your no be no. Walang maybe. Baka naman pwede, baka naman okay, baka naman makalusot. Baka naman hindi mapansin ng iba o hindi mapansin ng Diyos. Baka naman pagbigyan ako ng Diyos, hindi pwede. Pag hindi pwede, hindi po talaga pwede. Amen po ba? Mamili ka na ngayon kung sino, saan ka tatayo, saan mo isasandal ang buhay mo ngayon. Ano ang pangahawakan mong salita? Ano po yung sabi ng Panginoon sa atin dyan? Sa Matthew chapter 12, verse 30, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. Ganun lang kasimple. Dalawang grupo lang. Kung hindi tayo kampi sa Diyos, isa lang ibig sabihin nun. At sabi dyan, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon. Ano yung tinitipon? Yung mga tao na inaantay pa ng Panginoon na makilala sa Kanya. Hindi tumutulong sa pagtitipon, sila ang nagkakalat. Bilang Christian, dalawa lang ang testimony mo. Habang nabubuhay. You are identified as a Christian, pero dalawa lang ang testimony mo. Yung mga tao na nakakilala sa iyo, nakakalapit ba kay Kristo o lalo silang napapalayo kay Kristo? Yun ang sabi ng verse. Kung hindi tumutulong sa pagtitipon, nagkakalat sila. As we reflect ngayon, Lord, meron bang nagpupuri sa Diyos dahil sa akin? Meron bang nakakalapit sa Diyos dahil sa akin? Meron bang naliligtas dahil sa akin?
Meron bang napapahayagan? Naririnig nila, mahal sila ng Panginoon. Ginagamit mo ba ako, Panginoon, para sa pagtitipon? O hindi ko namamalayan kapag nagsalita na ako sa bahay, nagsalita na ako sa mga kumpare, sa mga kumare, sa eskwelahan, pag nangongopya na ako, di ba Christian yan? Sabi ng Panginoon, mga nagkakalat sila. Bakit hindi tayo tatayo sa katotohanan ng Panginoon? Bakit tayo iwas sa katotohanan? Sabi niya sa number 3. Bakit gagaya tayo sa mga natatakot na tumayo sa katotohanan? Alam niyo po ba yung unang grupo na mapupunta sa impyerno? Kilala niyo ba kung sino yung mga unang grupo na yon na mapupunta sa impyerno? Kilala niyo po? Sino nakakilala? Ayan, tingnan natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Makikita niyo diyan yung unang grupo na mapupunta sa impyerno. Basahin po natin. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marumi ang mga gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng, kaya pinagbigyan diinan natin yan last Sunday. Tapos, next slide. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang unang grupong itatapon sa impyerno ay yung mga taong duwag. Sila yung mga taong alam nila ang katotohanan pero hindi nila tinatayuan. Hindi o walang paninindigan. Bakit? Natatakot ako kasi baka kung anong sabihin nila. Baka kung anong gawin nila. Baka anong tignan nila sa akin. Baka hindi nila ako i-follow. Baka hindi nila ako i-like. Baka hindi na ako magkaroon ng kaibigan. Baka wala akong maging kaibigan sa school. Anong tawag sa kanila ng Panginoon? Mga duwag. Hindi kayang ipaglaban ng katotohanan. Kaya gagawin na lang kung anong uso, anong ginagawa ng iba, makikiuso na lang, makikiayo na lang. Bakit? Natatakot sa sasabihin ng iba. Kaya kung hindi natin tatayuan kung ano ang tama, sa totoo lang, kung nanahimik lang naman po ako, hindi pwedeng ganun neutral ground. Hindi pwedeng ganun. Sabi doon, yung nanahimik lang, rejection din yun from God. Nire-reject mo rin ang katotohanan kasi ang katotohanan, walang iba ang Diyos. If you will not stand up for truth, bakit? Ayokong gawin kasi baka masaktan siya. Hindi ba masakit yung lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan na mararanasan magpasawalangan? Di ba masakit yan? Ayokong gawin kasi baka ganito, baka ganyan. Ang sabi sa kanila, mga duwag. Kaya yung sila Peter, yung mga apostol, nasa mga konseho, gusto na silang patayin. Itong ginawa niyo sa Panginoon. Nagkasala tayo sa Diyos. Siguro nanginginig na yung kapaan nila, pero tatayo sila para sa Panginoon kasi alam nila mamamatay sila sa pagkakataong yon. So nasayang yung opportunity na maligtas sana si Gamaliel. Nasayang. Iniligtas siya ng Panginoon pero wala siyang lakas, wala siyang tapang. Kaya ang katulad ni Gamaliel ay isang taong duwag. Okay, number 4, last na po. Ayan, wala. Bilisan na lang natin. Pagpapahayag ng katotohanan. I pray na isang araw, kasama po kayo sa nagpapahayag ng katotohanan. Attend the training. Meron pa pong training. Yung hindi naka-attend kahapon, meron pa tayo sa Saturday sa Bagong Silang. Welcome pa po kayo doon. Yung mga available pa. Next Saturday, o ngayong Saturday na darating, 1 o'clock to 4 o'clock, kaya lang sa Bagong Silang na po. Isang sakay lang naman. Or dalawa. Kung hindi na tayo maglalakad na doon ng tricycle doon, kung maglalakad tayo, isang sakay lang. Pauwi, isang sakay na lang. Okay, so malapit lang po. Yung church po na sa Bagong, kung hindi pa kayo nakaka-attend ng service sa Bagong Silang, attend po kayo doon. Okay?
So, hindi po katulad dito doon, sobrang lamig. Doon, no? May aircon po sila doon. Dito, parang naglalawang asupre. Joke lang. Okay, number 4, pagpapahayag ng katotohanan. So, we need the training para maging kabahagi po sa number 4 kung gusto nyo po yan. Ito po ang simbahan. Acts chapter 4 or chapter 5 verse 40 to 42. Ano sabi dyan? Ipinatawag nilang muli, diba? Pinalabas muna yung mga apostol. Nag-usap-usap sila. Nagsalita si Gamaliel. Huwag na natin, pabayaan natin sila. O sige, sabi sa verse 40, pinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag nang magturo patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Alam niyo po yung pagpapahagupit dito? Ito rin yung pagpapahagupit na ginawa ng mga Sanhedrin sa Panginoong Hesukristo. Ito rin po yung mga latigo na ginamit nila. Baka kayo, inisip niyo yung latigo, yung isang wasiwas lang na gano'n, ha? Okay, sino may latigo rito? Meron kayo? Si Pastor Arman, meron dati, no? Ay, yung buntot ng pagi. Sinong napalo sa atin? Wala naman, no? Pang-display lang naman niya. Oo, hindi naman po. Kasi noon, may mga kilala siyang aswang noon. Pang ano lang yun, pang wasiwas pag pumunta sa bahay. Oo, may kaibigan si Pastor Arman na pero kaibigan niya. Anyway, ikukwento ko na lang sa mga susunod. So, yung latigo na, nasa latigo pala ako. Yung latigo na yun, yung latigo ng mga Romans, sana nag-picture pala ako, ang tawag nga nila doon, cats of 9 tails. Hindi isang piraso, 9 na piraso. Okay, 9 na lubid yun. Kaya pag pinalo ka ng isa, 9 agad yun. 9 na sugat agad sa likod. Na-imagine yun? Tapos, ang parusa ng mga Romano, talagang may bilang, hindi bababa ng 39 na lashes. 39 na hagupit. So, 39 times 9, ilan? O, sino mabibilis dyan? Times 10, 390, 351. Bilis ng calculator mo. So, 351. Ganun karaming sugat ang natamo ng mga apostol. Tapos pinagbantaan sila. Alam na nilang susunod. Dahil nahagupit na sila, anong susunod doon? Nung hinagupit ng Panginoong Hesus, anong sunod? Kamatayan. Sabi ng mga Sanhedrin, alam mo nang susunod, huwag na kayong magsasalita patungkol kay Jesus. Okay? Last verse tayo. Last verse ba ako? Meron pa pala. 41. Umalis doon ang mga apostol na masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Nakakapasok ba kayo sa kwento na ito? Nakakapasok ba kayo sa istorya ng Biblia? Meron bang ganitong tao? Lord, salamat! Ano yung ibang term sa MBB? Dito kasi masayang-masaya dyan. Galak, tama? Galak na galak. Ikaw nahagupitin na 351 na sugat sa likod. Maglabas mo ng pahagupitan. Tuwang-tuwa ka pa, galak na galak ka pa. Nagpapasalamat pa sa Panginoon kasi binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na magtiis. Dahil gusto po namin makasunod sa iyo. Ikaw ang aming pinuno, ikaw ang aming huwaran. Meron bang ganitong Kristiyano na magpapasalamat sa Panginoon? Kasi nakakaranas siya ng mga ganitong bagay sa kanyang pagsunod kay Kristo. Alam niyo po, yung mga Christian ngayon, ulitin ko, komportable na sa buhay nila. Ang pagsubok nila ngayon, anong pagsubok na? Walang data. Walang nag-like. Ano pa? Walang naghugas ng plato. Tamad na tamad. Wait lang nga eh. Yan ang pagsubok nila ngayon eh. May test. Surprise test. Na-surprise ka pa, hindi ka kasi nag-aaral. Ano bang pagsubok ngayon? Bayaran na naman. Alam mo naman, bonbon yan. Pagsubok ba yan? Ito ang totoong pagsubok. Dahil sumusunod kay Kristo. Meron mo nagpasalamat pa sa Panginoon? Meron bang ganun magpapasalamat sa Diyos pag nakakaranas ng pagsubok?
Na hirap ka ng inaaka, yung pamilya, yung mga anak mo. Lord, I pray. Yun ang totoong pagsubok, yung hirap na hirap, ipanalangin sila. Hanggang ngayon, nagpe-pray and fasting ka ba para sa kanila? Na isang araw sila din ay magtitiwala sa Panginoon. Na sila din ay babaguhin ng Panginoon. Pinagpe-pray mo yung mga magulang mo na magkabatingan. Ginagawa mong lahat para sa kanila. Nag-extra mile, puro sakripisyo, lahat ginagawa mo. Bakit? Kasi gusto mo na makita nila na merong tunay na kagalakan, may tunay na pag-asa, at merong buhay na walang hanggan, na hindi maikukumpara sa lahat ng pinag-aawayan nila sa mundong ito. Na-imagine niyo po ba ito? Nagpapasalamat pagkatapos sa gupitin. Siguro kung tayo yan, aba, hindi pwede, wala akong kasalanan, ha? Diba? May mga bayan naman, tinutukan nga ng baril. Buong mundo na galit eh. Kung ikaw kaya yung Christian, ano kaya? Kaya gagawin natin? O papairalin natin yung kayabangan, aba, hindi pwede sa akin yan. O kung ikaw naman yung Kristiyano, Lord, tama na kayo ginagawa ko. Bakit nangyayari pa sa akin to? Tayo ba yung ganong Kristiyano magre-reklamo pa sa Diyos? Lord, parang hindi naman fair. Bakit ako pa nakaranas ng ganito? Ang dami naman masama dyan. Biruin mo to. Mga apostol ni Kristo, mahal na mahal ng Diyos to. Mahal na mahal ni Jesus to. Inalagaan sila ng Panginoon. Tinuruan sila ng Panginoon. Pinakain sila ng Panginoon. Hindi sila nabukang bibig na, Lord, unfair naman. Totoo naman yung ginagawa namin. Tama naman kami. Bakit ganito pa mararanasan namin? Pero ang sabi nila, salamat Panginoon kasi binigyan mo kami ng pagkakataon maging kaisa. Kung anong naranasan ng Panginoong Jesus, yun din ang nararanasan namin yun. Sabi doon, galak na galak. Yun ang Kristiyano. Kaya kung meron kayong makikila na matao na malaki ang problema, tapos nagpapasalamat pa sa Panginoon, diba? Sila yung mga Kristiyano na inalagaan ng Panginoon, minahal ng Panginoon, at pinapakain ng Panginoong Jesus. Sila lang makakagawa nun. Kaya sabi ni William Temple, Christians are called to the hardest of all tasks, to fight without hatred, to resist without bitterness, and in the end, if God grant it so, to triumph without vindictiveness. Yan ang Christian. Magpapatuloy, lalaban, maglilingkod, gagawa, magpupuri, sasamba, magpapasalamat nang walang galit sa pusong matitira. Magpapatuloy, lalaban, gagawin ng tama at mabuti, maninindigan, anuman ang kapalit. Sabi dyan, walang sama ng loob, walang paghihinanakit. And in the end, if grant it so, to triumph, magtagumpay, pero walang paghihiganti. Walang gulatin mo sila. Kasi gulat na sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At ang gusto lang niya, magulat ang iba sa gagawin pa ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi nila, umalis ng masayang-masaya. Kaya tamang-tama yung binaaral natin libro. Sino po rito yung nag-usbong na? Book 1, nakabasa na. Kahit lesson 1. What is the ultimate pursuit of our lives? Ano yung ultimate pursuit natin? Ano yung ultimate, yung pinakamataas na pangarapin, hinahabol natin sa buhay? Nasa lesson 1, book 1, page 9 and page 10. Ano sabi doon? Matanggap ang Panginoon, makilala si Kristo, at mabuhay para sa Kanya. That's our ultimate pursuit. Yun ang ating pinakamataas na pangarapin. Makilala ang Panginoon at makapaglingkod sa Kanya. Bakit? Sa pamamagitan nun, dun mo mararanasan yung kasapatan ng puso na ito. Amen po ba? Kaya kahit ano may parana sa iyo ng Panginoon, saan ka man dali ng Panginoon, ano man ay pagkakatiwala niyo sa iyo ng Panginoon, talagang Lord, una pa lang, sapat na ako sa pagmamahal mo. Yeah, verse 42, last verse. Araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay,
Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang tagapagligtas. Nagtitipon araw-araw. Mas lalong nagmamahal, mas lalong nauunawaan, mas lalong nagiging mabuti yung puso, mas lalong nagtitiwala sa Panginoon. Mas lalo tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon para maranasan ang lahat ng ito at ang kapurihan na nagmumula sa Kanya. Yung discipleship nila dito, hindi po katulad nito na magpipreach si Peter tapos napakarami nang nakikinig na may mic. Hindi po, bahay-bahay po sila nagdi-discipleship. Nagtuturo, bahay-bahay. Pumupunta sa mga bahay-bahay para patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. At iwanan ko lang po kayo ng itong salita na ito. Sabi po dyan, sana pangarapin po at panalangin po natin yan. Hanggat binibigyan tayo ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos, gawin po natin ang ating misyon. Huwag tayong, tulog na. Huwag tayong konsumisyon. Yan. Gawin ang misyon, huwag maging konsumisyon. Ayan, sige po, tayo po tayong lahat at patuloy tayong magpuri sa Panginoon.